Pinagkakaguluhan ngayon ang tubig na bigla na lang bumulwak mula sa isang kapilya sa Cebu. Milagroso raw ito, nakapagpapagaling ng sakit. Pero bakit nababahala ang mga otoridad? Nito lang Miyerkules, sa tabi ng kapilya ng San Roque, sa barangay Basak Pardo, Cebu City, nangyari ang isa di manong himala. Ang 58 anyos kasi na na-stroke na si Nanay Vicky na dati hirap makakilos, biglang tumindig, nakalakad at nakapagsalita pa. Gaan na akong lawas, murag na nung balik, no? Murag, nindot na. Ang nagpagaling di umano sa 3 taon ng stroke ni Nanay Vicky, ang pag-inom lang niya ng isang baso ng milagroso di manong tubig. Ang mga nakasaksi, hiyawan at palakpakan. Nagulat ako kasi akala ko mahirap siyang nakalakad pero himala talaga kasi ang pagtapos ng uminom biglang tumindig at lumakad o. Nagaan akong lawas niya, nawa murag kaning dinig ipangibot. Nya, akong kamot as in, lumana na. Laming ihilak ba? Karon pag yun ako gamtami nga murag na kuan siya ang paglakaw. Jugo ba ganin milagro ito o jugo. Taong 2013, dahil sa sobrang takot at pagkabahala ng nanalasa sa kanilang bagyong Yolanda, si Nanay Vicky biglang na-stroke. Mabigat yung katawan ko. Hindi ako masyadong makalakad. Parang ang dila ko, parang nandito lang sa loob. Dahil walang pampagamot, nung nakaraang taon pa raw siya huling nagpatingin sa doktor. Ang inireseta raw sa kanya, hindi naman daw napabuti ang kanyang kondisyon. Pakiramdam nga raw ni Nanay Vicky, himala na lang kung siya'y gagaling pa. Kung sige laming palit og tambal, ang tambal pating mahala. Ang tambal siguro, inom ka, mawagtang sakit. Nya, kung mawagtang na siguro power sa tambal mo, balik na sa sakit. Hanggang nito lang Martes, napanood ni Nanay Vicky sa telebisyon ang balita tungkol sa bigla ang pagbulwak ng tubig sa kapilya ng San Roque. Ang naturang tubig, di mano, nakapagpapagaling daw ng kahit na anong sakit. So, watay kwartahin ko, manghuam ta. Mga to, gigiamot-amutan sa mga anak. Muro, nakangari ko. Kalahating oras mula Cebu City, ang Sitio Laguna, Barangay Basak Pardo. Pagpasok sa mahaba at makitid na eskinita, pila ang mga tao. Para may sistema, ang mga nakapila, denumero. Kanya-kanya sila ng dala ng mga bote at lalagyan. Matyagang naghihintay na mapatakan ng himala. Nakainom-inom ko, arang-arang na. Kwento ng presidente ng kapilya na si Jonathan Reyes. Dati, wala raw bumubulwak na tubig dito. Pero laking gulat nila na noong nobena at pista ni San Roque, bigla na lang may lumabas na tubig sa gilid ng kapilya. Yun ang nangyayari sa ikatatlong days lamang nga nakita namin nga yun ang flow sa water malakas na. So yan kapag marami ang mga taong naghintay, lumabas palagi ang tubig. Ayon kay Jeffrey, nasa gilid ng kapilya nagtitinda. Hunyo pa raw nung nakita niya ang maliit na bukal na dinadaluyan ng tubig. Pero hindi niya raw ito pinansin hanggang nito lang nakaraang linggo. Sakto sa pagsisimula ng nobena, ang daloy ng tubig biglang lumakas. Pangadji, chapel, bugwak ang tubig, kusog na. Dahil tumatagas malapit sa kapilya,
Inisip ng mga tao na baka mapaghimala ito. Hanggang parang apoy na kumalat ang balita ng mga patotoo na diumano nakagagaling ng sakit ang pag-inom ng tubig. Simula noon, di nagsana ang kapilya. Ang milagro, why scientific, why doktor nga makaayo. Pero ang tubig, sa rokin tao, muuwi magkahatag na to. Ang patron ng kapilya, si San Roque, kilalang inilaan ang kanyang buhay upang tulungan ang mga may karamdaman. Dahil dito, bukod sa pagiging patron ng mga aso, si San Roque naging patron din ng mga may sakit. Isa pa sa mga naniniwalang milagroso ang tubig sa tabi ng kapilya, ang 46 anyos na si Corazon. May komplikasyon daw siya sa kidney. Lumalabo na rin ang paningin dahil sa diabetes. Magrimbo pananaw ko, ginalugod-lugod ko, magpulang mata ko, magluluha. Okay, asawon na, maputol-putol ihi na ko. Gagmay, ginagmayra. Kada araw, isang pitsyel ng di manoy milagrosong tubig ang kanyang nauubos. Bukod sa pag-inom, ipinanghihilamos din niya ito sa kanyang nanlalabong mga mata. Wala na po. At matapos lang daw ang isang linggo, si Corazon hindi na raw nahihirapang umihi. Nawala na rin daw ang madalas na pagsakit ng kanyang puson. At higit sa lahat, luminaw daw ang kanyang mga mata. Wala na ko naramdaman ng sakit. Wala na ko nagtikog tambal nga sa doktor. Tubig na lang po kung iniinom. Pero may ilan, duda. Dili kay ko siguro kay wala pa man dyan ako masuta o unsa ka tinuod. Pero hindi ako naniniwala kasi tao naman nagsabi nun, di ba? Ipinasuri namin si Nanay Vicky at si Corazon sa espesyalista. Malaki improvement niya. Lumagat siya dahil mag-isa. Klarong-klaro masalita siya. Unlike noon napunta siya dito, somebody has to talk for her. For me, there is no scientific basis at all. You have to also undergo some kind of rehabilitation or physical therapy. It's you try to do alone by just walking, exercising. Naniniwala po ba kayo na miracle po yung nangyari kayo? I'm sorry, but it will be negative. Sumasakit yung puso niya pag umiihi. So, pwede tayo mag-consider din na meron siyang urinary tract infection or yung infection din sa kanyang pantog. Alam natin na ang pinaka-depensa ng katawan natin para dun sa mga urinary tract infection is yung pag-inom ng madaming tubig. So, pwedeng nagkaroon siya ng increased oral fluid intake, napawi yung infection pero not totally. I believe na kailangan niya pa rin ng antibiotic. Pero ano nga ba talaga ang meron sa tubig? Para bigyang linaw ang mga haka-haka, nagsagawa ng water test ang City Health Office ng Cebu. Dito na pag-alaman na ang pinaniniwalaang milagrosong tubig, meron palang bakterya. Positive for E. coli. Pag ganun na level, it's above 8 per 100 ml, we say it's not safe, it's non-potable. So it's not safe for drinking. Nagsagawa rin ng test ang Metro Cebu Water District o MCWD kung saan lumabas na ang tubig may halong chlorine. Katulad ng tubig na dumadaloy sa mga gripo. Meron ngang traces of chlorine, so meaning hindi siya natural na flow lang. So it was treated water. Bukod sa mga naunang water test, may pangatlo pa na nagpatunay namang madumi ang tubig. Kumuha kami ng sample nung Friday. Ang result is positive siya for fecal coliform bacteria or bacteria galing sa dumi ng tao. Ayon din sa MCWD, likas na mahina ang daloy ng tubig tuwing umaga. Pero hindi raw maituturing na milagro ang malakas naman na pagdaloy ng tubig kada hapon. Nung ginawa namin at 11 p.m., negative yung result. Meaning, wala kaming nakitang leak sa area. Pero earlier that day, kinonose namin yung valve and then negative din. Meaning, when we close the valve, meron pa ring supply yung source ng miracle water or alleged leak. At kung bakit biglang nagkaroon ng bukal ng tubig, posible raw na leak o tagas ito ng tubo. Ang excavation kasi we have to do it at night kasi maraming tao doon during the day. So
rescheduling to this week within yung mga lalagyan ng meter or stub out. Nagbigay na rin ng babala ang DOH o Department of Health. Huwag inumin ang tubig. Delikado sa tao. Prevention still better than cure. So, dapat i-aware natin sila. Hindi tayo magkulang na pag-aware sa kanila, pag-inform sa kanila nga hindi safe yung water. Pwede yung magkasakit sila yung mga waterborne diseases like diarrhea, yung mga hepatitis A, typhoid, at etc. Pero ang babala ng mga otoridad, tila hindi dinidinig. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao na kumukuha ng tubig. The more we give ourselves to these things, the less we will have of the real faith. And if faith is our access to God, then we should maintain the purity of our faith by not diluting it with ano yung mga papaniwala dyan na walang, sabihin natin, walang laman. Sa Biblia, maraming mga himala ang may kinalaman sa tubig. Ang tubig, naging alak, naging dugo. Sa tubig din nakapaglakad si Hesukristo. Pero mahabang proseso bago maideklara ang isang pangyayari bilang himala. Pero sa mga taong wala nang makakapitan pa, kundi ang kanilang paniniwala, ang tunay na himala nasa kanilang paniniwala. Praise the Lord, San Roque! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.